Hello, mabuhay everyone. I am Zana Ilocero and I am with And Claire Bobadilla. and today we are going to talk about the impact of current health trends, issues, and concerns. But before that, let's go on to our review first. So for our review, we have the health-related laws here. We have 1 to 9 and we have added 3 another laws for health that we are also going to talk about. So the first one, we have the Consumer Act of the Philippines, Traditional and Alternative Medicine Act of 1997, the Philippines Aid, Prevention and Control Act of 1998, Responsible Parenthood and Reproductive Health Act, National Blood Services Act of 1994, Cybercrime Prevention Act of 2012, National Environmental Awareness and Educational Act of 2008, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Seatbelts Use Act of 1999. So, for the past few days that we have talking about this, from the past reporters that we have learned, we're going to review it. So, what is all of this importance and what is it all about? Kami po ay naririto upang ibahagi ang aming ulat tungkol sa mga mahahalagang batas sa Pilipinas na may malaking epekto sa sentasyon ngayon, aming ipaliliwanag ang layunin, nilalaman at mga isyung kinakaharap ng bawat batas, pati na rin ang kanilang mga epekto sa lipunan. Naway sa pagtatapos ng aming ulat ay mas maunawaan natin ang pagsunod sa mga batas na ito ay hindi lamang tungkulin, kundi isang hakbang tungo sa isang mas ligtas, mas malusog at mas maunlad na Pilipinas. Since we have tackled all of those topics, now we're going to move on from our main topic. So our main topic is impact of current health trends, issues, and concern. So the first one, concern or issue that we have for this law is that the mislabeled food, drug, device, or cosmetic. This means po that the label or the packaging has a wrong information or incomplete information. Ang example po nito ay ang mga products na nakalagay po ay sugar-free, pero halata naman po at obvious na meron po itong sugar, lalo na po sa mga taste nito. This could mislead consumer or people po that will buy this product, and it can also be dangerous, especially po sa mga people na may allergies or any health serious problems that can cause this to be severe because of the ingredients that we have for these products. Then the next one, we have the misbranding of any food, drug, device, or cosmetic. Ito po yung nangyayari kapag meron po tayong mga products na sinosolve po natin or nabibili with false, misleading, or deceptive claims. Kagaya na lang po nito yung mga people na bumibili po ng isang product and pinopromote po nila na ito ay mabuti, or kahit hindi pa naman po nila ito nagagamit at hindi pa effective sa kanila, pero sinasabi nila na ito ay maganda at mas maayos po sa kanila or nagagamit po or very effective po sa kanila, pero hindi naman po silang sure kung tama ito, kaya naglilid po ito ng misbranding na nakakapekto po sa mga taong sinabihan nila dahil bibili po sila pero hindi naman po sila makakatanggap ng good effect or effectiveness sa nakuha nilang product or services. Fraudulent various product sales or advertisement promotion. Ito po yung mga scams or fake promos made to deceive buyers. Kagaya na lamang po ng mga buy one take one promos na nakalagay po, pero yung mga price po talaga is secretly doubled or fake giveaways para sa mga people na akala po ng mga tao ay nakaka-save na po sila or nagkakaroon pa sila ng advantage, pero sa totoo lang po ay binabago po nila yung prices and dinideceive po nila yung mga consumers para po maubos or may bumili po ng kanilang mga products. So ngayon, ano nga po ba ang impact ng mga issues and concern na nakapaloob sa mga law na yon? So unang-una po, dahil nga po sa improper use of medicine, nagkakaroon po ito ng worsen the health condition of the person using the medicine. So, syempre nga po, dahil mali naman po yung nainom or nagamit ng isang tao na akala po ng isang taong yun ay magiging or gagaling na siya or magiging effective na yung ininom niyang gamot, mas lalo po itong mag-worsen dahil nga po sa mga
misleading information na nakalap niya para lang po makabili ng isang produkto na yon. So for the second law that we have is Traditional and Alternative Medicine Act of 1997. So ano nga po ba yung mga issues and concern that we have inside these laws? So ang unang-una po dyan is medical quackery. Ito po yung mga medical information na fake or mislead information that are not proven by scientific evidences. Ang halimbawa po nito, if familiar po kayo, ito po yung isang product na tinatawag na isang radiator na binebenta po siya sa United States noong 1920s to 1930s. Ito daw po ay kiniklaim ng company na nagbebenta nito na ito daw po ay pang-energizer or pang-palakas ng or pang-pagaling ng iba't ibang illness. Pero sa totoo daw po, ito po ay hindi po masyadong advisable dahil nga po ito ay nagko-contains ng radium, pero nagkakaroon naman po siya ng mabuting effectiveness sa mga taong gumagamit nito, pero kapag po ito ay ginagamit ng matagalan, it can cause harm po dahil po ito po ay isang poisonous na isang medical or isang medicine na very poisonous na nagkakos ng harm po sa bawat isa, kaya hindi po siya advisable na gamitin. Kaya po simula po noon ay hindi na po siya binenta. And lack of traditional and alternative healers. Kahit po na meron po tayong ganitong law, kinukulang pa rin po talaga tayo dahil nga po sa modernization. Dahil nga po sa patuloy na paglago ng ating ekonomiya, nagbabago-bago na rin po yung way ng pagkakaroon po natin ng paggagamot or pagkakaroon po ng medicine, anything connected to sa medicine. Kaya po nagkakaroon po tayo ng lack of traditional and alternative healers na gumagawa po ng mga iba't ibang produkto or products na magagamit pa po ng ibang tao sa mas mura or mas madaling paraan. Dahil nga po sa kakulangan natin ng mga tao na handang gumawa or may sapat na kaalaman sa pagdating sa mga alternative medicines na magagamit ng bawat isa. So, ano po yung magiging impact nito? Dahil meron nga po tayong mga ganitong issues, ang magiging impact po nito ay ang health condition natin are not properly assessed or diagnosed. Dahil nga po sa hindi naman po talaga ito dinadiagnose with the professional doctors, nagkakos po ito ng hindi po malinaw or diagnose na properly yung mga taong may mga sakit at naniniwala lang po sila sa mga beliefs na acceptable or accepted by the government na binibigay nila or mga alternative medicines na akala nila ay para din sa kanila dahil meron po silang similar diseases, pero meron pong ibang tao na iba't iba po yung diseases and iba't iba din po yung gamot na kailangan. Kaya advisable po na talagang sa doktor or mga professional medical support po ang pwede po tayong pumunta at magpa-check up. So, people who cannot afford to seek medical assistance in hospitals are not given other option, which is such as traditional and alternative healers. So, sa mga hospital po, kapag po hindi yung mga tao po sa hospital ay hindi na po sila maka-afford ng medical assistance galing po sa professional facilities, ay hindi po sila makahanap or makahanap nga po ng mga traditional alternative healers dahil nga po sa kakulangan na ng mga taong nagkakaroon or gumagawa po nito dahil nga po sa lack of people. Kaya parang kumakaunti na rin po at unti-unti na din pong nawawala yung mga alternative mga medicine na makakatulong po sa bawat isa dahil nga po sa pagbabago or pagkakaroon ng modernization. Ang pangatlong batas na tatalakayin natin ay ang Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998. Layunin ng batas na ito na mapigilan ang pagkalat ng HIV at mapangalagaan ang karapatan at dignidad ng mga taong apektado nito. Nais nitong itaguyod ang tamang kaalaman, maayos na serbisyong medikal at pantay na pagtrato sa mga may HIV/AIDS. Ang mga ganitong diskriminasyon ay nagdudulot ng depresyon, pagkabalisa at matinding takot sa mga taong may HIV/AIDS. Dahil dito, marami ang nanghihinayang magpatingin o magpagamot. Kaya lalo pang lumalala ang kanilang kalagayan at tumataas ang posibilidad na mahawa ang iba. Ang kawalan ng pagtanggap ng lipunan ay nagpapalalim sa stigma at nagpapahirap sa gobyerno at mga organisasyon na supuin ang HIV/AIDS sa bansa. Ang pang-apat ay Responsible Parenthood and Reproductive Health Act.
Ilan sa mga isyung kinakaharap ng batas na ito ay ang abortion, paggamit ng contraceptives, premarital sex, teenage pregnancy, at mga sakit tulad ng HIV/AIDS. Mayroon ding karahasan laban sa kababaihan at bata na patuloy na problema ng lipunan. Gayunpaman, ang pinakapangunahing isyu ay ang moralidad. Maraming kontraseptibong grupo at relihiyon ang tumututol sa paggamit ng contraceptives at sa mga pagtuturo ng sex education. Sa kabuuan, ang dalawang batas na ito ay parehong naglalayong itaguyod ang kalusugan, karapatan at dignidad ng bawat Pilipino. Ngunit upang maging epektibo ang mga ito, kailangan ng malawak na edukasyon, pagtanggap ng lipunan at kooperasyon ng lahat. The National Blood Services Act of 1994. So, what are the concerns and issue of this? So, the first one is the inadequate blood bank. So, ang kakulangan po nito ng mga blood banks or inistoran po natin ng mga dugo. Dahil po dito, naubusan po tayo ng mga supply ng dugo para ibigay sa mga tao na ngailangan nito. And few voluntary donors. So, kakaunti po yung mga nagdo-donate ng mga dugo nila para ibigay sa mga tao na ngailangan dahil nga po sa may iba-iba na pong tao or may iba't iba pong nature ang tao about po sa pagbibigay ng libre. Kadalasan po ay lagi na pong may kapalit ang pagbibigay. And ang impact po nito ay lives are at risk. Ibig sabihin, mas magkakaroon po ng danger yung mga tao ng ilan ng dugo dahil nga po sa kakulangan ng mga supply na meron tayo. Cybercrime Prevention Act of 2012 RA 10175. Ang layunin nito ay protektahan ang publiko at ang mga sistema laban sa krimen na gumagamit ng internet o iba pang digital na teknolohiya. Pinapatawa ng pananagutan ang mga gumagawa ng ganitong krimen. Ang saklaw nito ay ang iba't ibang anyo ng cybercrime tulad ng hacking, illegal access sa data, identity theft, cybersex, child pornography, at online libel. Kasama rin ang mga pamamaraan na ginagamit para magnakaw o magmanipula ng impormasyon sa network o sa mga devices. Bakit nga ba mahalaga ang batas na ito? Modernong teknolohiya ang ginagamit halos lahat ng aspeto ng buhay. Barya ng impormasyon, kailangan ng legal na mekanismo upang pangalagaan ang privacy, seguridad ng datos at reputasyon ng tao. Pinahihintulutan nitong panagot ang mga nananamantala sa internet mula sa mga hacker hanggang sa nag-spread ng mali o panirang impormasyon. Mga konkretong problema at hamon sa implementasyon. Paglabag sa privacy, minsan ang pagpapatupad or halimbawa surveillance and interception ng data ay maaaring makalusot sa batas at karapatan kung walang malinaw na due process. Kalayaan ng pagpapahayag versus libel online. Ang kriminalisasyon ng online libel ay nagdudulot ng debate kung saan nagtatapos ang malayang pananalita at nasusukat na libel. May takot na gamitin ang batas laban sa mga kritiko o mamamahayag. Technical na kakayahan ng enforcement o kulang minsan ang forensic capacity ng mga pulis o ahensya na i-investigate ng complex cybercrimes. Transnational din ang karamihan sa krimen or server sa bansa. Narito naman ang ilang rekomendasyon ko para mas epektibo at makatarungan ang pagpapatupad. Una ay ang capacity building, kung saan kailangan palakasin ang technical capacity ng law enforcement at judicial system. Yun ay yung mga cyber forensics at evidence handling. Pangalawa ay ang clear safeguards, kung saan ito ay tinataguyod ang due process at warrant requirements para sa data access at malinaw na limitasyon sa surveillance. Pangatlo ay ang public education, cyber hygiene campaigns, kung saan ito ay nagpapatupad ng mas matibay na password, phishing awareness, and privacy settings. Ang pang-apat ay ang multi-stakeholders cooperation, pagpapulong ng mga gobyerno, private sectors or mga telecoms or mga social platforms, NGOs at akademya para sa pagtugon ng preventive policies.
Pagkakaiba sa kaalamang ng publiko dahil marami ang hindi alam kung paano protektahan ang sarili online. Gumagamit sila ng weak passwords and social engineering. Ang ilan sa mga problema nito ay ang social at personal na epekto din. Victimization, kung saan ang mga biktima ng identity theft o privacy breaches ay nakakaranas ng stress, pinansyal na pinsala at pagkawala ng trabaho o reputasyon. Narito naman ay ang ilang mga batang naaabuso or child pornography, cybersex. Ito ay may matinding trauma at pangmatagalang epekto sa mental health at social functioning. At ang pananagutan ng plataporma at third parties. May tanong kung hanggang saan dapat managot ang social media companies o web hosts. So for our third to the last one law is the National Environmental Awareness Educational Act of 2008. So what are the concerns and issues about this law? So first one is improper disposal of garbage. It can cause pollution. So ang improper disposal of garbage po is not a correct way of disposing a garbage or maling pagtatapon po ng mga basura. Kaya or very visible na po siya ngayon sa panahon natin, lalong-lalo na po sa mga school or any public facilities na nagagamit po ng mga tao dahil nga po sa lack of knowledge ng mga tao about sa effect and causes ng pagkakaroon ng pollution. So, ano pong impact nito? It can cause a long-term health effects. Siyempre po, pag po madumi or magulo po ang isang lugar o isang community, nagkakos po ito ng harm or any health risk sa mga people na nakatira sa isang community. Food and water contamination. Pag nga po open yung mga basurahan na hindi naman po correct way ang pagdidispose, nagkakos po siya ng mga food and water contamination sa mga food or water na malapit po sa isang basurahan na yon or mga tao na malapit po doon at sila po ang nagiging naepektuhan nito. So, for our second to the last one, we have the Seatbelt Use Act of 1999, RA 8750. So, ang concern and issues po natin dito ay not comfortable. Lalo na po sa mga tao nagja-drive or nakasakay sa mga sasakyan, hindi po sila comfortable sa pagsusuot nila dahil hindi po sila nasasanay or kadalasan po hindi po talaga sila nagsiseatbelt dahil po naglalabag po sila sa mga rules or mga batas na meron po tayo na ukol po dito sa mga seatbelt or any rules po or batas na meron po tayo sa pagdadrive ng mga ating mga sasakyan. And ang pangalawa po natin is never having gotten used to seatbelts. Dahil nga po doon, ang mga tao po, hindi po sila sanay sa pagsuot ng seatbelts dahil hindi po nila ito nakasanayan na magsuot talaga at hindi po sila sumusunod sa mga batas na pinapatupad ng ating bansa. Siyempre, ang magiging impacts po nito, it is a great risk for severe injuries. Siyempre po, pag nagkaroon po ng accident or even little accidents at hindi po tayo naka-seatbelt, nagkukos po ito ng harm and any severe injuries dahil nga po sa pagkakaroon ng impact kapag nagkakaroon po tayo ng mga accidents and problems through our transportation. And then, life-threatening accidents. Pag po wala po tayong seatbelt, kasi nga po, alam po natin ang seatbelt, ito po yung nag-prevent sa atin na magkaroon po ng mga dangerous, mga injuries na makakamit po natin dahil po sa mga accidents. And it can also cause stress. Siyempre, kapag hindi po tayo nasusuot nito, hindi po tayo very feel safe and nakakatakot po siya lalo na kapag po nagkaroon po nga po tayo ng accident or nagkataon na nagkaroon po tayo ng problema sa pagsakay natin sa mga sasakyan at hindi po tayo nakasuot ng mga seatbelt, syempre, it can cause stress po sa mga people na nagamit ng sasakyan at nakasakay sa sasakyan. Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 RA 9165. Nagdudulot ito ng matinding epekto sa individual at lipunan, tulad na lamang ng depresyon, stress, karahasang dulot ng paggamit ng droga, pagkasira ng pamilya at pagkawala ng interes sa dating mga gawain. Ipinapakita nito na hindi lamang batas ang solusyon sa suliraning ito, kundi kailangan din ng tulong ng pamilya, paaralan at komunidad upang mapalakas ang moral, gabay at rehabilitasyon ng mga taong naliligaw ng landas. Sa kabuuan,
Ang dalawang batas na ito ay parehong naglalayong protektahan ang mamamayan laban sa panganib at makabagong lipunan. Ang isa sa teknolohiya at ang isa naman ay sa bisyo. At parehong nangangailangan ng maayos na pagpapatupad ng aktibong pakikilahok ng bawat mamamayan upang maging tunay na epektibo. Ang batas na naglalayong sugpuin ang paggamit, paggawa at pagbebenta ng mga ipinagbabawal na gamot sa bansa. Layunin nito mapanatili ang kalusugan, kapayapaan at kaayusan sa lipunan sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa droga at pagbibigay ng rehabilitasyon sa mga nalululong dito. Gayunpaman, patuloy pa rin ang problema dahil sa kakulangan ng tamang implementasyon, kawalan ng sapat na gabay ng mga magulang at pagdami ng krimen na may kaugnay sa droga. Now, since we have tackled all of those lessons about the impacts, concerns, and issues about those laws, now let's test all your knowledge about the topics that we have discussed. And here we have the short assessment that we have prepared. Please answer this in your notebook and we'll check it if we have time. Thank you for listening and watching our video. I hope that you guys learned a lot through this video or reporting that we have made. Goodbye!